Araw-araw, milyong-milyong tao ang may iisang laban, ang trapiko. Estudyante, manggagawa, magulang, motorista, iba-iba ang kwento pero iisa ang laban. Pagod ka na sa klase, pagod siya sa trabaho, pagod siya sa pamamasada, pero paglabas natin sa kalsada, pare-pareho tayong naiipit sa busina, sa pila, at sa oras na unti-unting nanakaw ng mabagal na biyahe. May estudyanteng dapat sana ay maagang makakauwi para mag-aral. Mga nanay na may batang naghihintay ng hapunan. Mga tatay na halos hindi na makatayo sa pagod. Mga ngalakal na umaasang makarami bago magsara ang gabi. Lahat sila nauubusan ng oras dahil sa trapiko. Ang masakit, hindi naman dapat ganito, pero dahil sa iilang hindi marunong sumunod, sa mga sumisingit, nagka-counterflow, nag-i-illegal parking, at mga hindi sumusunod sa mga batas trapiko, libo-libong buhay ang naaapektuhan. Isang maling desisyon ng isa, isang oras na dagdag hirap sa lahat. Pasok sa top 10 na slowest sa pinakamababagal na trapiko sa mundo ang lungsod ng Davao na pumang-8 sa mga inaral na lungsod sa buong mundo ng kumpanyang TomTom, isang traffic data company na taunang naglalabas nito. Ayon sa TomTom, isa sa kanilang naging panukat ay datos na nakuha nila mismo sa mga driver sa mga lugar na pinag-aralan. Kumakain umano ng lampas kalahating oras kada 10 kilometro, ang pinakamabagal sa Pilipinas. Pero may magagawa tayo. Kung kaya nating maging pasaway sa kalsada, kaya rin nating maging disiplinado. Magbigay daan, sumunod sa ilaw, huwag sumingit, huwag mag-counterflow. Maliliit na bagay pero malaking ginhawa. Dahil sa bawat tamang kilos mo, may uuwing hindi pagod, may batang hindi maghihintay ng matagal, may pamilyang hindi mag-aalala, at may Pilipinong makakahinga na mas maluwag. Trapiko ang problema, pero tao ang sagot, at ang pagbabago ay nagsisimula sa'yo.